Ano bang gagawin ko? Inis na sabi ko, dahil hindi ko maintindihan kung ano ang gagawin ko sa mga papeles na hawak ko. Habang paikot-ikot ako dito sa office ko, ay biglang pumasok ang secretary ko. Ma'am, nasa labas po si Sir Louie, gusto daw po niya kayong makausap. Sabi ng secretary ko. Papasukin mo, sabi ko sa kanya. Maya-maya pa ay pumasok na siya. Anong kailangan mo? Sabi ko sa kanya nang nakataas ang kilay. Wala naman, sagot nito sa akin. Kung ganun, bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya. Gusto ko lang makita kung paano ka minas, dahil hindi mo maintindihan yung mga papeles na hawak mo. Pang-aasar nito sa akin sabay upo sa sofa. Hindi kaya, atal na sagot ko. Gusto mong tulungan kita? Tanong nito sa akin. Wag na, kaya ko na ito mag-isa. Sagot ko sa kanya. Edi wag, sabi niya. Mabuti pa umalis ka na lang. Sabi ko sa kanya. Ayaw ko, dito muna ako. Sabi niya na ikinainis ko, pero hindi ko na lang siya pinansin, at tinuon na lang ang atensyon ko sa mga papeles. Mga ilang minuto pa ang lumipas, pero di ko pa rin alam ang gagawin, at hindi pa rin siya umaalis. No choice, di ko na talaga alam ang gagawin ko, kailangan ko nang magpatulong sa kanya. Sabi ko sa isip ko. Tiningnan ko muna at tiyak tumayo. Ano? Tanong niya sa akin nang makalapit ako sa kanya. Tulungan mo ako, atal na sabi ko, at umiwas ng tingin sa kanya. Akala ko ba paninindigan mo ang sinabi mo, pero bakit nagpapatulong ka sa akin? Sabi niya kaya naiinis ako. Kung ayaw mo kung tulungan sabihin mo na lang hindi yung madami ka pang sinasabi. Inis na sabi ko, papatalikod na sana ako nang magsalita siya. Sige na nga tutulungan na kita, madali lang naman yan, sabi niya sa akin, kung hindi ko lang talaga kailangan ang tulong niya, hindi ako lalapit sa kanya, inis na sabi ko sa isip ko. 6 months later, 6 na buwan na ang lumipas, naging maganda naman ang pagpapatakbo ko ng company. Minsan ay hindi maiiwasan na magpatulong ako kay Louie, pero kahit na nagpapatulong ako sa kanya, ay hindi ibig sabihin nun ay nawala na ang inis ko sa kanya, hindi mawawala sa isip ko ang mga hindi magagandang sinabi, at ginawa niya sa akin. Good morning Miss Ayesha, bati sa akin ni Louie. Bakit ba lagi ka na lang nasa office ko? Inis na tanong ko sa kanya, dahil simula nung araw na pumunta siya ng office ko, araw-araw na lang siyang andito. Wala na ma, gusto ko lang tumambay sa office mo, sabi niya sa akin. Well, para sabihin ko sa'yo hindi tambayan ang office ko, wala ka bang ibang kailangang gawin? Tanong ko sa kanya. Meron naman, pero tapos ko na lahat ng kailangan kong gawin. Sagot niya sa akin. Kung tapos muna edi gumawa ka ng ibang mong gagawin, o kaya naman umuwi ka na lang sa bahay nyo. Galit na sabi ko sa kanya. Sorry, pero ayaw ko dito lang ako. Sagot nito sa akin. Talaga bang nang asar ka? Galit na tanong ko sa kanya. Oo, kaya sige maasar ka pa sa akin. Sagot niya kaya hindi ko na lang siya sinagot, at umupo na lang ako. Ano bang nangyayari sa kanya? Noon sobrang cold at hindi niya ako kinakausap, tapos ngayon naman ganyan ang kinikilos niya. Sinapian ba siya? Mas lalo lang akong naiinis sa kanya, sabi ko sa isip ko. Louie POV. Nakaupo ako ngayon dito sa sofa sa office ni Ayesha, habang tinitingnan ang naiinis niyang mukha. Maya-maya pa ay biglang pumasok ang secretary niya. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas, sabi ng secretary niya. Sino daw? Tanong niya dito. Hindi niya po sinabi ang pangalan niya, sagot ng secretary niya. Sino naman kaya ang naghahanap sa kanya? Sabi ko sa isip ko. Sige papasukin mo, sagot niya. Maya-maya pa ay may pumasok na isang lalaki. Hien, gulat na sabi ni Ayesha doon sa lalaki. Hi Ayesha, do you miss me? Sabi nung lalaki nang nagpakunot ng noo ko. Syempre naman na-miss kita. Sabi ni Ayesha at niyakap yung lalaki. Sino ba tong lalaking ta? Tanong ko sa isip ko. Excuse me. Kunwaring ubo ko sa kanila. O andyan ka pa pala, mabuti pang umalis ka na muna, sabi niya sa akin. At bakit? Tanong ko sa kanya. Mag-uusap kami, kaya umalis ka na, galit na sabi niya sa akin. Sino ba siya? Tanong nung lalaki. Wala, wag mo na lang siyang intindihin. Rinig kong sagot niya sa lalaki, bago ako umalis.
Sino ba talaga ang lalaking yun? Bakit parang close sila ni Ayesha? Inis na tanong ko sa sarili ko, at umalis na lang. Ayesha POV. Nandito ako sa office kasama si Kian. Si Kian ang naging close friend ko nung nasa States pa ako, kaya sobrang saya ko nung nakita ko siya. Bakit di mo naman sinabi sa akin na uuwi ka pala dito sa Philippines? Tanong ko sa kanya. I just want to surprise you, kaya hindi ko sinabi, sagot niya sa akin. Kailan ka pa dumating? Tanong ko sa kanya. Actually, kahapon pa, sagot niya sa akin. Kahapon ka pa pala nakauwi, tapos hindi mo man lang sinabi, nakapout na sabi ko. Sorry kung hindi ko sinabi, pero sinabi ko na naman diba, na gusto lang kita ay surprise, sabi niya sa akin. Oo na, sabi ko sa kanya. May gagawin ka ba mamaya? Tanong ko kay Kian. Wala naman, bakit? Tanong niya sa akin. Gusto sana kitang yayain mag-dinner sa bahay, ipapakilala rin kita sa kaibigan ko, sabi ko sa kanya. Yun ba yung sinasabi mong nag-iisang kaibigan mo dito? Tanong niya sa akin. Oo yun nga, sagot ko sa kanya. Sige pupunta ako, sabi niya sa akin. Marami-rami kaming napag-usapan ni Kian, at maya-maya pa ay nagpaalam na siya sa akin na aalis, dahil may kailangan pa daw siyang gawin. Louie POV. Papunta na sana ako sa office ni Ayesha, nang biglang makasalubong ko yung lalaking pumunta sa office ni Ayesha. Hoy ikaw, sigaw ko sa kanya. Anong kailangan mo? Tanong nito sa akin. Sabihin mo nga sino ka. Tanong ko sa kanya. Tinatanong mo kung sino ako, sabi nito. Oo, kaya sagutin mo ako. Sagot ko sa kanya. Bago ko sagutin ang tanong mo, ikaw muna ang magsabi kung sino ka. Sabi nito sa akin. Okay, ako si Louie Grant. Sagot ko sa kanya. So, ikaw pala si Louie. Sabi nito sa akin. Bakit kilala mo ako? Tanong ko sa kanya. Oo, ikaw lang naman ang pinakasalan noon ni Akisha, dahil sa arranged marriage para sa company nila, pero sinaktan mo lang siya. Sagot nito sa akin. Paano mo nalaman yan? Tanong ko sa kanya. Ako lang naman si Kian Santos ang kaibigan ni Ayesha, but tingin ko hindi na rin yun magtatagal, dahil aamin na ako sa kanya ng tunay kong nararamdaman. Sagot niya sa akin. Huwag kang umasa, sabi ko sa Connie. Ikaw ang wag umasa, mabuti pang lumayo ka kay Ayesha, dahil ayaw kong masaktan siya ulit ng dahil sayo. Sabi niya sa akin sabay umalis. Anong sabi niya? Sino ba siya sa akala niya? Sabi ko sa sarili ko. Ayesha POV. Nandito ako sa bahay kasama si Mitch, dahil hinihintay namin si Kian, maya-maya pa ay biglang may nag-doorbell, kaya lumabas ako para buksan, dahil baka si Kian na ito. Kian, buti naman nandito ka na, sabi ko kay Kian pagbukas ko. Oo, sorry kung natagalan ako, may tinapos pa kasi ako. Sabi niya sa akin. Ayos lang naiintindihan ko, tara pasok na tayo sa loob. Sabi ko sa kanya at pumasok na kami. Ikaw pala si Kian, nice to meet you, ako si Mitch. Sabi ni Mitch kay Kian. Nice to meet you din, ako si Kian sabi ni Kian at nag-shake hands sila. So, ano mag-dinner na tayo? Baka lumamig pa yung niluto ko. Sabi ko sa kanila. Sige sabi nila at kumain na kami. Louie POV. Pagka-uwi ko sa bahay, ay agad naman akong sinalubong ni Sheena, dahil wala sila mom. Oh, hey babe, how's work? Tanong nito sa akin. Ayos lang, sige aakyat na muna ako sa kwarto ko. Sagot ko sa kanya. Di ba pwedeng kausapin mo muna ako, matagal na kitang hindi nakakasama, hindi na rin tayo nakakalabas together. Sabi niya sa akin. Sorry busy ako, at isa pa pagod ako ngayon, at gusto kong magpahinga, so please wag muna ngayon. Sabi ko sa kanya at umakyat na sa kwarto ko. Habang nakahiga ako sa kama ko, ay naisipan kong tawagan si Ayesha, pero nakailang tawag na ako, hindi pa rin siya sumasagot, kaya naman naisipan kong puntahan na siya, tutal malapit lang ang bahay nila, ilang minuto lang ay makakarating na ako sa kanila. Louie POV. Ilang minuto lang ay nakarating na ako sa bahay ni Ayesha. Paglabas ko ng kotse ko, ay bigla kong napansin ang isang kotseng nakaparada sa bahay nila. Kaninong kotse ta, meron bang bisita si Ayesha? Tanong ko sa sarili ko, at tiyak na nag-doorbell sa bahay nila.
Ayesha POV. Habang kumakain kami, ay biglang may nag-doorbell, kaya agad akong lumabas. Sino sila? Louie. Gulat na sabi ko nang makita kung sino ito. Hi Ayesha, sabi niya sa akin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Hindi ka kasi sumasagot sa tawag ko, kaya naisipan kong puntahan ka, sagot nito sa akin. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya sa akin. Hindi pwede, sagot ko sa kanya. Bakit? Dahil ba may bisita ka? Tanong niya sa akin. Oo, kaya umalis ka na, sagot ko sa kanya. Sino ba ang bisita mo? Tanong niya sa akin. Wala ka na dun, sabi ko kay Louie. Ayesha, sino? Sabi ni Kian na ikinagulat ko. Ikaw na naman, sabi ni Kian kay Louie. Kian, pumasok ka na, ako na ang bahala dito, sabi ko kay Kian. No Ayesha, baka kung ano pang gawin sa'yo ng lalaking tae. Sabi ni Kian sa akin. Ikaw lang pala ang bisita niya, akala ko pa naman importante, sabi ni Louie kay Kian. Oo, ako nga ang bisita niya, kaya mabuting umalis ka na. Sabi ni Kian kay Louie. At anong karapatan mo para paalisin ako? Tanong ni Louie kay Kian. May karapatan siya, dahil kaibigan ko siya, kaya please umalis ka na lang. Sabi ko kay Louie. Alis. Sabi ko kay Louie. Fine, aalis na ako, pero itong tatandaan mo Kian, hindi pa tayo tapos. Sabi ni Louie at tiyaka umalis. Ayos ka lang? Tanong sa akin ni Kian. Oo, pero pumasok na tayo sabi ko sa kanya, at pumasok na kami sa loob. Louie POV. Nakakainis ang lalaking yun, ang tapang niya para banggain ako, akala ba niya magugustuhan siya ni Ayesha? Alam kong hanggang kaibigan lang ang tingin sa kanya ni Ayesha, kaya hindi sila magkakatuluyan, umaasa lang siya sa wala, inis na sabi ko sa sarili ko, at mas pinabilis ang takbo ng kotse ko. Ayesha POV. Ano bang nangyayari kay Louie? Tanong sa akin ni Mitch, sinabi ko kasi sa kanya ang nangyari kanina sa labas. Hindi ko din alam kung anong nangyayari sa kanya, nitong mga nakaraang buwan, laging weird ang kinikilos niya, naiinis na nga ako sa kanya, sagot ko kay Mitch. Basta Ayesha, mabuting lumayo ka sa lalaking yon, sabi ni Kian sa akin. Tama si Kian Ayesha, sabi naman ni Mitch. Hindi pwede, sagot ko sa kanila. Bakit naman, tanong nila sa akin. Nakalimutan niyo na ba, siya ang tumutulong sa akin sa company namin? Sagot ko sa kanila. Edi ako na lang ang tutulong sa'yo. Sabi niya sa akin. Paano mo naman ako tutulungan? Tanong ko sa kanya. Hindi ko lang nasabi sa'yo, pero may company ang pamilya ko, kaya may alam ako tungkol sa company. Sabi niya sa akin na ikinagulat ko. Talaga? Tanong ko sa kanya. Oo, kaya matutulungan kita sa company nyo. Sabi niya sa akin. Basta lumayo ka na kay Louie. Sabi niya sa akin. Okay, tutal ayaw ko din naman na nakikita siya. Sabi ko. Good morning ma'am, bati sa akin ng secretary ko. Good morning, bati ko din sa kanya. Nga pala Nika, sabi ko sa kanya. Yes ma'am, tanong sa akin ng secretary ko. Simula ngayon, pinagbabawalan ko na si Louie na pumasok sa office ko, kaya wag mo na siyang papasukin. Sabi ko sa kanya. Bakit po ma'am? Tanong nito sa akin. Basta, wag mo na lang siya papapasukin. Sagot ko sa kanya, kung may gusto siyang sabihin sa akin, ipasabi niya na lang sa'yo, at kung may gusto naman siyang ibigay, ikaw na ang kumuha at magbigay sa akin nun. Sabi ko sa kanya. Okay po ma'am, sabi niya at pumasok na ako sa office ko. Louie POV. Papunta na ako ngayon sa office ni Ayesha, wala naman akong gagawin doon, pero gusto ko na laging pumupunta sa office niya. Nandyan na ba si Ayesha? Tanong ko sa secretary ni Ayesha. Yes po Sir Louie, sagot nito sa akin. Papasok na sana ako sa office ni Ayesha, nang bigla akong pigilan ng secretary niya. Sorry Sir Louie, pero bawal na po kayong pumasok sa office ni ma'am. Sabi nito sa akin na ikinagulat ko. At bakit naman? Tanong ko dito. Pinagbabawalan na po kasi kayo ni ma'am na pumasok sa office niya, kaya kung may gusto kayong sabihin o ibigay kay ma'am, ako na lang po ang magbibigay at magsasabi. Sabi ng secretary niya. Really ha? Hindi yun pwede, sabi ko sa sarili ko at umalis na.
Ayesha POV. Papalabas na sana ako ng company, nang biglang may ham attack sa akin na ikinagulat ko. Louie. Gulat na sabi ko, nang makita ko kung sino ang humila sa akin. Pwede bang bitawan mo ako? Galit na sabi ko sa kanya, habang pilit na kinukuha ang kamay ko, pero hindi siya nakinig. Ano bang problema mo ha? Tanong ko sa kanya. Ikaw ang problema ko. Bakit pinagbabawalan mo na ako ngayon sa office mo? Tanong nito sa akin. Dahil ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Galit na sabi ko sa kanya, at pilit pa ring kinukuha ang kamay ko. Kung gagawin mo yun, paano na kita matutulungan sa company nyo? Tanong niya sa akin. Hindi ko na kailangan ng tulong mo, dahil si Kian na ang tutulong sa akin, kaya bitawan mo na ako. Galit na sabi ko sa kanya. Bitawan mo siya, sabi ni Kian, at kinuha ang kamay ko kay Louie. Pwede bang umalis ka, hindi mo ba nakikitang nag-uusap pa kami ni Ayesha? Sabi ni Louie kay Kian. Nakikita ko, pero sa tingin ko ayaw kang kausapin ni Ayesha. Sabi ni Kian kay Louie. At paano mo naman nasabi? Tanong ni Louie kay Kian. Tinatanong pa ba yan, kitang-kita na ayaw kanyang kausap, kaya tumigil ka na. Sabi ni Kian kay Louie. Let's go Ayesha, sabi sa akin ni Kian. No, hindi sasama sa'yo si Ayesha, dahil sa akin siya sasama. Sabi ni Louie at hinawakan ang kabila kong kamay, kaya ngayon ay parehas nilang hawak ni Kian ang magkabila kong kamay. Bitawan mo siya Louie, sabi ni Kian. Ikaw ang bumitaw, sabi naman ni Louie. Makulat ka ba talaga, sabing bitawan mo siya. Sabi naman ni Kian. Hindi ko siya bibitawan, kaya ikaw ang bumitaw, sabi ni Louie. Tama na, sigaw ko sa kanila. Tumigil na kayo ano ba? Sigaw na sabi ko. Louie, please bitawan mo na ako, kahit anong gawin mo hindi ako sasama sa'yo, at isa pa may girlfriend ka na, kaya tigilan mo na ako at ituon mo na lang ang atensyon mo sa girlfriend mo. Sabi ko kay Louie at binitawan niya na ako. Tara na Kian, sabi ko kay Kian at umalis na kami. Sheena POV. Nandito ako ngayon sa bahay, nang bigla kong makita si Louie na pumasok sa kwarto niya, kaya naisipan kong puntahan siya. Hi babe, sabi ko sa kanya, pagpasok ko sa kwarto niya. What are you doing here? Tanong niya sa akin. Wala naman, nakita lang kitang pumasok sa kwarto mo, kaya naisipan kong puntahan ka, sagot ko sa kanya at niyakap siya. Pwede bang lumabas ka na? Sabi niya sa akin, at humiwalay sa pagkakayakap ko sa kanya. Why? Is there something wrong? Tanong ko sa kanya. Wala, I just want to be alone. Sabi niya sa akin. But, naputol ang sasabihin ko nang magsalita siya. Just leave. Sigaw niya sa akin na ikinagulat ko. Okay, sagot ko at lumabas na ng kwarto niya. Ano bang nangyayari kay Louie? Tanong ko sa sarili ko. Hindi kaya may kinalaman si Ayesha, kung bakit nagkakaganito si Louie. Tanong ko sa sarili ko. Kian POV. Ayos ka lang ba? Tanong ko kay Ayesha. Oo, sagot niya sa akin. Yung nangyari kanina, hindi ka ba nasaktan? Tanong ko sa kanya. Hindi naman, sagot niya sa akin. Sorry, sabi ko sa kanya. Bakit ka naman nagso-sorry, hindi mo naman yun kasalanan, si Louie ang may kasalanan, makulat kasi siya, sabi niya sa akin. Dapat nga mag-thank you pa ako sa'yo, dahil lagi mo na lang ako pinagtatanggol. Naalala mo ba yung tinulungan mo ako sa magnanakaw, pinagtanggol mo rin ako nun diba? Sabi niya sa akin, at bigla kong naalala ang mga nangyari noon. Tulong. Rinig kong sigaw ng isang babae, kaya naman agad kong pinuntahan kung saan nagmumula ang sigaw. At nakita ko ang isang babaeng tinututukan ng kutsilyo sa leeg ng isang magnanakaw. Subukan mong sumigaw ulit, at hindi ako magdadalawang isip na saktan ka, ibigay mo na lang ang pera mo sa akin ng tahimik, kung ayaw mong mawala. Sabi nung magnanakaw sa babae. Hoy bitawan mo ang babaeng yan. Sigaw ko sa magnanakaw. At sino ka naman? Tanong sa akin nung magnanakaw. Wala ka na kung sino. Bitawan mo na lang siya. Sabi ko sa magnanakaw. Lumayo ka kung ayaw mong masaktan itong babaeng ta. Sabi niya at inilagay ang kamay niya sa leeg ng babae, at sa akin tinutok ang hawak niya. Tulungan mo ako, sabi nung babae sa akin. Ibaba mo ang bagay na yan.
Sabi ko sa kanya, pero hindi siya nakinig, kaya naman naisipan kong sipin na lang ang kutsilyo. Pagkasipa ko sa kutsilyo, ay tumilapon ito kung saan. Ngayon wala ka ng hawak, bitawan mo na yang babae. Sigaw ko sa kanya, at agad nitong tinulak ang babae sa akin. Sigaw ng babae, at agad na tumakbo ng mabilis yung magnanakaw. Ayos ka lang ba? Tanong ko dun sa babae. Oo, sagot nito sa akin at agad na tumayo. Thank you, kung hindi ka dumating baka kung ano pa ang nangyari sa akin. Sabi nito sa akin. Wala yun. Pwede bang malaman kung anong pangalan mo? Tanong sa akin nung babae. Kian ang pangalan ko, ikaw anong pangalan mo? Tanong ko sa babae. Ako si Ayesha. Sagot nung babae. End of flashback. Oo nga, naaalala mo pa pala yun. Sabi ko kay Ayesha. Syempre naman, paano ko naman yun makakalimutan? Iyon ang first meet natin, sabi sa akin ni Ayesha. Oo nga naman, sabi ko kay Ayesha.